Mga kapatid, ito po tayo. Gabi na naman at pina-overtime ko lang talaga itong Montero na to para maibaba yung automatic transmission nito. Ngayon, may nakita kasi yung mga mekaniko natin na leak ng ATF sa pagitan ng makina at doon sa transmission. Pero sinabi rin naman nung may-ari nito na kapag ito ay ginagamit nila, sa loob ng isang araw, kapag ginamit to ng ilang oras, naglalagay sila ng 1 litro o mahigit pa na ATF. Kasi nga po, tumutulo talaga doon sa ilalim yung ATF nito. Sabi ko, napakadelikado po nun kasi ang automatic transmission fluid, mga kapatid, yan yung cooling fluid ng yung automatic transmission. Napakalakas mag-init ng isang automatic transmission, lalo na kapag yan ay umaabante at puno ka ng sakay at paakyat. Naku, talagang umiinit yan from 195 degrees Fahrenheit hanggang sa 350 degrees Fahrenheit. Yung punong-puno ka talagang ipupul mong ganon, iaabante mo, mula doon sa pagkakahinto mo, siyempre mainit na yan. Normal operating temperature po ng automatic transmission fluid, 195 degrees Fahrenheit. Katulad yan ng sa engine. So ngayon, mula doon sa hinto mo at yan ay talagang binirit mo, puno ka ng sakay, umiinit po doon sa torque converter ng 350 degrees Fahrenheit. Sobrang init na po yun dahil nga po yun sa fluid coupling. So yun ang epekto. So every time na nangyayari yun, ako mga kapatid, pwede talagang masunog ang iyong automatic transmission. Kaya nga po, dito mamaya, yung vlog ko po ngayon, after po nito na maipakita ko po sa inyo, ay tatalakayin po natin yung mga ganung bagay. Bakit ba nasusunog ang ating mga automatic transmission fluid at nagiging detrimental po yan sa ating mga automatic transmission? Tingnan nyo po. So dito pa lang kita mo na nag-aagwasan talaga yung fluid. Oh. Pulang-pula naman kasi nga po, ito'y miyat-maya nilang nilalagyan ng automatic transmission fluid. Tingnan nyo naman po, nakausli po yung oil seal. Ayan, nakausli. Kita ba, RJ? Ayan, nakausli. Dapat yan ay pasok doon. No? So ito naman ay hindi basta-basta uusli or mabubunot kung ito ay hindi napakialaman. Ibig sabihin ito ay naipagawa na nila sa ibang shop. Ipinagawa na po ito. Kasi nakausli na po yung oil seal. Saka malinis po, Malinis siya. So, ibig sabihin, nagawa na to, na buksan na to ng ibang shop. Meron pang dumi, Ayan, may nakita tayo, durog na, So, ayan po, So, ngayon, ito ay papalitan ko ng oil seal. Ngayon, kung ano pa yung ibang magiging problema nito, dahil ito nga po ay laging nababawasan ng ATF, na iyon ang nagpapalamig sa kanya, baka sakaling ito ay may idamay. Ayan, kinamay ko lang, Natanggal ko na tong oil seal. Malambot pa Kaya Richard, pakidala mo nga dito yung yung torque converter. Tingnan natin, malambot pa to, bago pa to Hindi lang nakachamba yung gumawa nito. Naku, maluwag. Maluwag. Pagdating dito. So siguro, ang pinakamaganda rito, ano bang brand tong nilagay nila? Nok din to Siguro yung pula ang bilhin natin. Ka Richard. Sige, thank you. Magbibigay lang po ako ng konting mga backgrounder. Bakit ba ang daming nasisirang mga automatic transmission ngayon? Alamin natin, ano po ba yung ilang mga dahilan? Kasi alam ko, napakadaming dahilan yan. Pero yung babanggitin ko po dito sa vlog ko ngayon, ay yung ilang mga kadahilanan bakit po bumibigay kaagad ang ating mga automatic transmission? Magandang gabi po sa inyong lahat. Sobrang init po talaga ng talakayan tungkol dito sa automatic transmission. Ang dami pong mga comments na magaganda. Meron din naman pong mga comments na talaga pong masakit kung babasahin at inyong raramdamin. Yung mga comments po na to, diyan po sa aking mga vlog. Pero mga kapatid, hindi po natin yan pinapatulan. Kasi tayo po dito, ako po si Otto Rants, ang hatid ko po ay makapagbigay ng mga tips. Pero kung sakaling hindi nyo naman po tanggap yung mga tips na yan, kayo pa rin naman po ang hawak ng llabe, yung mga mekaniko, sila pa rin naman po ang pipihit niyan, at kayo naman po ang magbabantay. Kung sa tingin nyo po hindi makakatulong, okay lang po yan. Huwag nyo po akong pakinggan. Pero doon po sa mga ipinapakita ko po sa inyo sa aking mga vlogs, kung makakatulong naman po, siyempre everybody ay happy po. Dito po sa amin, 3 o 2,
apat na mga automatic transmission problems ang dumarating dito para ipa-check up ang kanilang mga sasakyan. Kaya nga ito nga Montero na to, pinaiwan ko na dito, yung nakita nyo po kanina. Ngayon, dati ang mga ginagawa po namin dito, mga 4x4, 4x2, nagse-set up po kami. Tinigil ko na yung mga yung mga drop kit na yan kasi hindi po talaga okay. So body lift ginagawa namin. So ito po yung mga off-road na mga sasakyan, off-road vehicles ginagawa natin. Pati na yung mga pang-ilalim, yan. Talaga nga kayang-kaya natin. Kasama na rin yung mga PMS, mga cleaning, mga manifolds, lahat po yan ginagawa natin. Pero ngayon, sobrang dami po ngayon ng mga transmission problems na dinadala dito sa autoruns. Malungkot lamang po dito at na kahit na marami na po tayong mga nagagawang mga automatic transmissions at marami na po akong nabibili ng mga rebuilding kits, pati yung mga pyesa natin, ang problema, itong mga pyesa lalong tumataas. Sa halip na makakuha tayo ng discount, ay hindi tayo nakakakuha ng discount kahit pangkape man lamang. Sir Winter Enterprise, baka naman. Buti na lang, itong si Pam, pinadala na ko na Starbucks, si Pam ni RJ. So yan mga kapatid, mahal po talagang magpagawa ng automatic transmission. Kaya po, itong vlog ko ngayon, kung hindi nyo po maiingatan, maaalagaan ang inyong mga sasakyan na naka-automatic transmission, ano ba yung pangunahin na dapat nyong gawin para po maalagaan nyo ang inyong automatic transmission? Ito po ang tatalakayin natin. Mga kapatid, mula noong 2011 or mga nauna pang taon, sumobrang dami po ang mga sasakyan na ibinebenta. Alam nyo yan. Kahit nasabihin mo nga 60,000 pesos, 40,000 pesos, nakakabili ka ng sasakyan. Nagpapaloan ang maraming mga bangko. Pati itong maraming mga car dealers na yan, na makaka-loan ka ngayon ng sasakyan basta kompleto ka sa papeles. Ngayon, karamihan ng mga sasakyan na yon, nauna pa sa 2011 o 2006, ang karamihan po ng mga automatic transmission ng mga sasakyan na yan ay nasisira na po ngayon. Nakaugalian na po ng mga Pilipino na kapag iyan ay nag-loan ng sasakyan, after 3 years at tapos na yung kanilang warranty period. Kasi 3 years or 100,000 kilometers kung alin ang mauna doon. Yung iba, itinutuloy nila yung maintenance sa kasa. Yung iba naman, pagdating ng 3 years or pag natapos na nila yung 100,000 kilometers, ipapaservice na po yan sa labas ng kasa. At karamihan nga po dyan, nane-neglect or napapabayaan po yung tamang maintenance sa kanilang mga automatic transmission. Kasi doon ay talagang babantayan ng kasa yan kung ikaw ay under warranty pa. Dahil baka bumalik sa kanila yung problema kung hindi nila yan mababantayan. Yun nga lang medyo mahal talaga. So itong mga hindi na nagpapagawa sa kasa, ito rin naman yung napapabayaan nila yung tamang maintenance. Kasi ang nasa isip nila puro change oil lang. Sa kasa kasi pag iniwan mo, pag ibinigay mo sa service advisor, alam ng service advisor kung ano yung mga ipapauna doon sa maintenance mo. So pagdating mo doon sa panahon na kailangan na talagang i-change ATF ka, gagawin nila yon. Kaya lang makikita mo yung kanilang quotation, talaga napakamahal. Medyo umaatras ka ng konti. Kung ikukumpara mo yung makina, yung engine, doon sa transmission, mas komplikado po ang transmission compare mo doon sa makina. Mas complex yan. Kaya nga po, kung ikaw ay puro pa-change oil na lang, mula nung umalis ka na sa kasa, napapabayaan mo ngayon itong proper maintenance ng iyong automatic transmission na kung saan ang laman loob ng automatic transmission ay may mga ceramic na friction materials dyan. Meron ding organic. Hindi lahat ng laman loob ng automatic transmission ay puro steel or metals na katulad ng sa engine. Sa engine, metals, steels, aluminum at mga oil seals. Pero dito sa loob ng automatic transmission, mayroong ceramic dyan. Yun nga po yung mga friction materials, yung mga lining. Meron din pong mga oil seal dyan. Pati po yung mga goma, yung mga o-ring. Kaya po, kapag po ma-overheat ang iyong automatic transmission na talaga pong nangyayari. Bakit ko po sinabing talagang nangyayari? Ang normal engine temperature po ay 195 degrees Fahrenheit. Ganon din po yung normal temperature po ng automatic transmission. Talagang sabay sila doon dahil nga yung oil cooler ng automatic transmission ay dumadaan sa radiator ng makina. So, ibig sabihin, parehas sila ng cooling temperature doon sa normal temperature. Alam mo ba, na kapag ka umikot ng matindi yung torque converter, galing ka doon sa 119 degrees Fahrenheit. Kapag kaya na inabante mo, na punong-puno ka ng sakay at paakyat, at every time na ginagawa mo yun mga kapatid, yung iyong torque converter, iinit yan doon sa loob.
doon sa pamamagitan ng fluid coupling, yung ATF mo sa loob ng torque converter ay iinit yan ng 350 degrees Fahrenheit. Iyan po yung isa sa pinakadelikado sa ating mga automatic transmission. Sabi nga po, detrimental yan sa health ng iyong automatic transmission. So kung palaging nangyayari yon na ikaw ay bumabiyahe, puno ang iyong sakay, mabigat ang iyong sakay, tapos ipipilitin mong iabante, magagalit ang iyong makina. Sobrang init na yon ang nadidevelop sa loob ng iyong torque converter at umiinit po ang iyong automatic transmission fluid. Na iyan po ang magiging dahilan para masira na yung fluid, para mag-overheat yan, para magkaroon ka na ng slipping, yung dudulas na yung cambio mo, yung engagement ng iyong mga linings, at yan na nga po ang magpapasimula ng problema ng iyong automatic transmission. Kapag nangyari yun madalas, sige, nangyari sa'yo isang araw, tapos kinabukasan nangyari na naman sa'yo. So araw-araw nangyayari yan, ginagawa mo pang pangarera ang iyong automatic transmission na nasasakyan. Talaga na mga natotodo yung trabaho ng iyong torque converter, masusunog po ang iyong ATF. At kapag po nasunog ang iyong ATF, para mo nang sinabi, nasunog na rin ang iyong automatic transmission kung hindi mo yan matatanggal sa lalong madaling panahon. So kapag nasunog yan, magkakaroon na yan ng mga metal shavings din sa loob dahil mawawala na yung pagiging lubricants niya, yung magandang lubricants. At siyempre, hindi na rin siya magiging magandang cooling fluid sa iyong transmission. Tapos yung mga dumi na yon, yung pinagsunugan na yon, yung mga varnish na yon, papasok sa filter ng iyong automatic transmission. Nako, yan na ang simula ng pagkasira ng iyong automatic transmission. Iyon ang isang malaking problema sa ating mga sasakyan. Kasi yung init ng iyong engine, makikita mo yan sa iyong instrument panel. No? Makikita mo kung umiinit, yung temperature ng makina, makikita mo yan. At iyan naman ay kinokontrol, naaalagaan yan ng iyong mga cooling system, ng iyong thermostat, ng iyong electric fans, ng iyong radiator, so para hindi ka mag-overheat. Kaya lang mga kapatid, labas doon kasi yung operation ng torque converter. Na kapag ka palaging yan ay binibirit mo ang sasakyan mo at na-overload yung torque converter mo, due doon sa fluid coupling. Ayan, engineering po kasi yan eh. Naku, talagang sobrang init ng ang mangyayari sa yung ATF. Naiikot-ikot yan sa yung transmission. Paano mo magagawang magpalamig ang isang ATF na sobrang init na, 350 degrees Fahrenheit or more? Kapag po lagi mong binibirit ang iyong sasakyan, lagi kang paakyat, napuno ka ng laman, or pinanghihila mo pa. Lahat po ng sasakyan ay merong maximum tow na load na kayang hilahin. Pero kung yung maximum load na yan, na binubuhat ng iyong sasakyan ay hindi niya kakayanin, magkakaproblema po talaga ang iyong automatic transmission fluid. Masusunog po talaga yan. Sino po ba ang may gusto na masunog ang iyong automatic transmission fluid? Sino ba may gusto niyan? Wala. Kaya lang, karamihan po ng mga may sasakyan ngayon, hindi naman po talaga mekaniko. At karamihan po, talaga naman pong walang alam sa mga nangyayari na ganito. Yung iba, masarap na masarap gamitin yung kanilang sasakyan, mabilis, powerful, kahit puno ng laman, sige, biyahe lang ng biyahe. Pero ang hindi nila nalalaman ay yung kanilang transmission fluid ay palitin na pala, kailangan na palang i-change oil. Kasi ang binabasihan nila, yung nandoon sa owner's manual na 60,000 miles or 96,000 kilometers. Yung iba nga, 120,000 kilometers pa bago magpalit ng automatic transmission fluid. At meron pa nga pong modelo ng sasakyan na wala daw palitan ang automatic transmission fluid. Siguro, binase nila yan kung saan dinesign yung sasakyan. Kung sa Japan yan, doon siguro nila binase, napakalamig doon at maganda ang klima doon. Hindi ganoong ka-traffic. Hindi katulad dito sa Pilipinas, kung isa lang ang sasakyan mo, gamit mo yan araw-araw, ipinangninegosyo mo pa, automatic transmission, ang tindi ng mga traffic, akyat, baba. Minsan ang problema pa mga kapatid yung akyat mo, buti sana kung isang akyat lang mangyayari sa'yo, aakyat ka, puno ka ng laman, traffic pa, nakabitin ka sa taas, o every time na ginagalit mo makina mo, nagagalit din ang torque converter. Kasi yun ang nagpapaikot sa lahat ng mekanismo sa loob ng yung automatic transmission. Kung ikaw sa makina mo, nagche-change oil ka every 4,000 kilometers, merong nagche-change oil every 5,000, every 8,000 kilometers, meron pa 10,000 kilometers, meron pa 1 year, depende doon sa langis na gamit nila. Wag mo namang kaligtaan. Baka naman pwedeng consider mo na ang iyong ATF na iyan ay nasusunog din.
Maaari pang ang mangyari dyan, change oil mo lang, kapapalit mo lang ng ATF, nagamit mo siya ng matindi. Sobrang tindi. Nagsakay ka ng maraming sakay, pumunta kayo sa Sagada, pumunta kayo sa bulubunduking lugar. Hirap na hirap ang iyong automatic transmission na sasakyan. Ano mangyayari? Pwedeng masunog siya sa ganong panahon lang. Doon sa araw na yun, pwedeng masunog ang iyong ATF. Pagtatagalin mo ba yun? Kaya nga po mga kapatid, tama yung sinasabi sa owner's manual, kung ang sasakyan mo ay gagamitin mo lang ng normal na gamit. Pero kung ang sasakyan mo ay talagang pagod na pagod, hirap na hirap ang iyong automatic transmission dahil sa sobrang bigat ng kanyang binubuhat, hinihila, at yung kanyang paakyat, baba at traffic, nako, masusunog po talaga ang iyong ATF sa inyong automatic transmission. Ayoko naman pong sabihin na napabayaan nyo ang inyong mga sasakyan. Sa totoo lang po, marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kapatid, tuwan-tuwa sila kapag po nakabili sila ng segunda manong sasakyan. Kasi achievements po yun eh. Yung mga magulang natin, yung mga kuya natin, kaibigan natin na yung kanilang mga anak ay nakapagtrabaho na, ngayon pwede na silang bumili ng kanilang pinapangarap na sasakyan. Karamihan, yung mga segunda mano, tuwan-tuwa po sila. Kaya lang, dahil sa segunda mano yun, hindi mo naman alam kung yung laman na ATF ng automatic transmission na yon ay maayos pa. So siyempre, ito po ang vlog ni Autorans. Kung maaari po mga kapatid, kung bagong bili ang sasakyan mo na segunda mano, hanggat maaari, ipa-check up mo na ang ATF niyan. Kasi kung hindi mo naman talaga alam kung maayos pa ang ATF niyan at gagamitin mo ng gagamitin, edi siyempre magkakaproblema yan. Ngayon, yung iba naman, talagang wala silang alam pagdating dyan. Siya ay trabaho lang, bahay, trabaho, bahay, bumili siya ng kotse, brand new. After 5 years, after 6 years, hindi man lang napapalitan ng ATF. Lalong-lalo na, yung talagang wala naman silang makakasama para i-maintain pa yung sasakyan na yan. E di syempre, ang mangyayari, masisira yan. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung mga mayayaman, or kung hindi man mayayaman, yung talagang iniisip nila na hindi naman niya kayang i-maintain ang kanyang sasakyan. Kapag naluma na, 3 years, 4 years, pagkatapos siyang hulugan, or kapag kahit na sabihin mong cash niya binilihan, pagdating ng 4 years, ibebenta na. Dahil ayaw niyang sa kanya mapasan yung mga problema na ganyan. Kasi po, ang automatic transmission fluid, kahit po sabihin mong bago yan, anytime pwedeng masira yan. Tulad nga po, nung sinasabi natin na kapag na-overload mo ang torque converter ng iyong automatic transmission, masusunog ang fluid. At eventually, yan po ang sisira sa iyong automatic transmission. Dahil hindi na siya magiging magandang fluid, hindi na siya magiging magandang lubricants, tapos yung mga nasusunog, doon sa loob, babara yan sa automatic transmission filter, babara yan doon sa loob ng valve body, yung kanyang mga solenoid, harangan ng mga metal shavings na yan, ng mga dumi na yan, at hindi na po magpe-perform ng maayos ang iyong automatic transmission. Kaya nga po, ang sinasabi natin dito, kung gusto mong gamitin ang iyong automatic transmission, gusto mong pagpahingahan, siguraduhin mo, laging bago ang iyong fluid. Ang sasabihin naman ng iba, masyado ka naman palang magastos sa manual transmission. Gusto mo, pagka nagpagawa sa inyo, palit lahat. Siyempre, kasi pag hindi mo pinalitan lahat, paano kung sira na yung release bearing? O paano kung hindi na mag-match yung mga pyesa na yun? Iingay yun, lugi ka. Ibababa mo na naman, maingay ang iyong manual transmission. Sa automatic transmission, siguraduhin mo na. Kung sakali lang, kung may budget ka naman talaga, kahit ikaw nga gumawa, i-drain and refill mo lang every other change oil. Kung every 5,000 kilometers nag-change oil ka ng iyong engine oil, sa transmission, gawin mo every other change oil. So every 10,000 kilometers nag-change ka rin ng ATF. Drain and refill lang naman 4 na litro lang din naman yun. Mas mura nga ang ATF kung i-compare mo po sa mga engine oil ng mga fully synthetic. Kaya po kami dito mga kapatid sa Autorans, kapag po ako ay nag-revealed ng automatic transmission, ang inilalagay ko na po ay itong Repsol Automator. Kasi malaki po ang tiwala natin dito. Ito po kasi ay hindi napepeke. Ang distributor po nito ay Gran Toro Oro. So wala na pong ibang distributor. Kung may nabibili man po kayo sa online yan, at basta nakita nyo ron, Gran Toro Oro, GTO, sigurado legit po yan. Ngayon, ito po ay made in Spain, galing yan sa Europe. Kaya wala po kayong mabibilan na ibang tindahan dito. Kung yun man ay Repsol, maaaring yun ay galing din po sa Gran Toro Oro. So mga kapatid, yun po yung aking advice. Hanggat maaari, panatilihin yung maganda ang inyong automatic transmission fluid. Dahil iyan ang dugo ng inyong automatic transmission. Kapag ka ang dugo, kahit naman sa tao, kapag ka ang dugo ay marumi, magkakasakit ka talaga. Kaya nga po, dinadialysis. At si Corina, lalaki po ito. Kaya lang, nung dumating dito sa amin to, ay talagang kitten, no?
ano ito sabi? Kitten, na maliit pa. Nakarating po dito sa amin. So siya, umextra si Corina. Ngayon mga kapatid, sobrang busy rin po kasi ako nitong mga nakaraang panahon. Kaya hindi ko po nasasagot ang inyong message sa Telegram, sa Viber, sa Messenger, pati sa text, no? Hindi ko nasasagot kasi ginagawa ko po yung sarili kong sasakyan. Ayoko namang ipagawa na sa iba kasi ako'y makakaabala pa. So nasira po itong PCB, to. Dire-diretso na yung yung hangin niya, dapat one way yan. Tapos nagkaputol-putol yung mga hose galing sa baba, sa crankcase papunta sa PCB. Yung hose plastic. Saan ka naman nakakita? Plastic ang hose. Ayan, nagkaputol-putol. Alam nyo po ba kung anong sasakyan yan? Ka-Richard, tingnan mo yung sasakyan, European. Ang mga hose niya, plastic. Ito po sa BMW na E46. 2004 model. Mahal na mahal ko po yung sasakyan ko na yan. Talagang hindi po ako ibinibitin yan. Kaya lang dahil nga sa nasira ito, syempre palyado, sira yung PCB, putol yung mga hose, wala na. So, yun po. Busy lang ako dito. Pagdating ng order ko mga pyesa, bubuuin ko na yung aking BMW. At luma na po yun na hindi ko po pinagyayabang. Pero kung ako tatanungin nyo, naku, yung BMW ko na to, 2004, bihirang-bihira akong isabit nito. Talagang matibay, pati sa mga pangilalim. Pati sa mga suspension. At kahit sa Lazada, may nabibili ka. Yun ang kagandahan dito. Kay Gino Works, yan, si Gino SD, yan ang kinukuhanan natin ng mga surplus na mga pyesa ng ating BMW. Yung maroon na crosswind na sinasabi kong ililipat natin, yung transmission na galing sa 3C na engine ng Toyota, ililipat ko sa crosswind, nandun na po. Tapos na. Ipapakita ko na lang sa inyo, i-atras abante namin ng konti. Hindi ko na nga po iyan na videohan nung habang binubuo namin kasi sobrang busy po talaga. Pasensya na po kayo, pero ayan, umaandar na po siya at tapos na po ang problema ng may-ari nito na taga Kabuyaw, Laguna. So yun mga kapatid, salamat po ng marami sa inyo. Sa mga nagko-comments po sa akin dito sa nakaraang vlogs ko tungkol kay Idol Scotty Kilmer, talaga namang merong matindi ang pagkontra niya. Cool lang po kayo. Hindi naman po ako nakikipagtalo sa inyo. Kung sa tingin nyo po mali ako, mali po ako. Kasi po ang mga tao, may kanya-kanya rin naman po silang desisyon kung sila po ay makikinig po sa akin. Kung mali naman po ako, wag nyo na lang po akong panuorin. At nagpapasalamat pa rin naman po ako sa inyo at pinanood nyo po yung aking mga vlogs. So mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.